Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nakasuot ng normal si Lucy. Wala siyang bulletproof vest or anything. Nais nilang maging normal ang lahat. Nakasuot siya ng hikaw kung saan ang isa ay may maliit na kamera. Nakataas ang buhok niya para hindi iyon makasagabal. "Are you nervous?" Tanong ni Ryan sa kanya. "Slight. Parang sasabak lang sa gyera." "Expect the unexpected." "Kaya mo yan. Isa kang sundalo." "Magaling. Tandaan mo kung bakit mo ito ginagawa." Napatingin siya sa gwapong security director. "Hindi ako makapagpasalamat sa iyo sa pagtulong mo sa amin. Ito ay labas sa iyong trabaho. Ngunit ang club ay napaka-secure. Kaya naiinip ako at ang aking team. Kailangan namin ng ilang aksyon. Kinakalawang na kami. Still, sana walang masaktan sa mga tauhan mo." Masasabi kong mayroon akong pinakamahusay na mga tauhan. Huwag mo nang tanungin ang intensity ng training nila. Nagsisimula ito sa kung paano kayo nagsasanay sa militar. Then, it's get volunteer. Sumilay ang ngiti sa labi ni Ryan. "I wonder. Well, talk about it. Kung gusto mo na sa agency ko nilang magtrabaho." I love serving the country. Iyong ang paraan ko. Hindi mo nakikita ng lahat kung paano kasaya maging sundalo pero iba yung fulfillment kapag nakapagtapos kami ng misyon. Alam kong pareho tayo ng paniniwala kahit magkaiba tayo ng pinagsisilbihan. Mananatili ang offer ko sa'yo hanggang sa magpasya ka. Wika muli ni Ryan. Ngumiti naman siya dito bilang sagot. Nagbroadcast na ang kanyang ama ay pupunta na sa lokal na paliparan ng lungsod para bisitahin ang pamilya Cruz. Ang kapatid ng drug lord ay naghihintay ng kanilang susunod na mga hakbang. Sinigurado ni Ryan ang kaligtasan ng kanyang ama dahil baka may nakatago ng mga tauhan si Cruz. Sumakay na siya sa sasakyan. Sa pagkakataong ito, bulletproof na ito. Panigurado ay iisipin ng mga kalaban nila na hindi sila lalabas ng walang kaarmas-armas. Mahahalata ng mga ito na hindi siya masyadong gwardyado, lalo na pagkatapos ng huling atake sa kanya. Naglagay si Ryan ng ilang communication device para marinig niya ang mga ito at ganoon din ang mga ito sa kanya. Pagkalagpas niya ng 3 kilometers radius, mas naging alerto na siya. "Black car behind you," narinig niya ang sabi naman ni Ryan. "Yup," sabi niya. Lumiko siya para makita kung susundan siya nito. Ryan confirmed. 2 black cars now in for motorcycle. Sinisigurado nila ngayon na makukuha kanila. Well, hindi nila alam kung ano ang kanilang makikita. 400 meters mula sa turning point. Simula doon, diretso ka lang for about 2 kilometers. May view di kang makikita roon. Doon namin inaasahan na mahuli kanila. Nakuha ko na. Sinunod niya ang iniutos ni Ryan. Hinanda na niya ang handgun niya. Nang makarating siya sa view deck, ay nag-aantay siya. She looked at the mountains in front of her. It would have been the best day to go out and enjoy the view. Pero heto nga siya at huhulihin ng kung sino mang tao na wala nang ginawa sa mundo kundi kasamaan. Huminto na ang itim na sasakyan. Papasok na sila. 4 na lalaki. Kunwari tumatawag ang daddy mo. Inilabas niya ang phone niya at kunwari ay tinawagan ang ama. "Hey dad, your plane landed already? Okay, I'm coming to pick you up." Pagkalingon niya sa likod ay naroon na nga ang 4 na lalaki. Di kalibre rin ang mga baril ng mga ito. All of them pointed at her. "Sino kayo?" She pretended. "Pagkatapos mong agasin ang mga kasamahan namin, tinatanong mo pa kung sino kami?"
Hindi ba nabanggit ng ama mo? She grabbed her handgun behind her at itinutok ito sa mga ito. It's all part of the act. She had to act natural. Kahit na gusto ka naming tagtarin ng bala ngayon, kailangan kang buhay ni boss. She smirked. She had to add fuel to the fire. Iyong talunan ninyong boss? Walang lugar para sa mga katulad ninyo sa bansa na ito. Hindi ba kaya niya kayo binabayaran dahil hindi niya kayang gawin ang ginagawa niyo? Unti-unti siyang nilapitan ng 4 na lalaki. Babae ka lang. Hindi kami natatakot sa'yo. She fired at them and gunned down too. Hinampas siya ng isa at nawala na siya ng malay. When she regained consciousness, mag-isa siya sa backseat. They are still on the road. Lucy, if you're unconscious, send us a signal. Rinig niya ang sabi naman ni Ryan. Iginala niya ang paningin. May harang ang backseat at ang mga upuan sa harap. 2 lalaki ang nasa harap at mukhang nakakonvoy. She doesn't know where she is. Mahinang tumikim siya para makita kung maririnig siya ng 2 lalaki. Pero mukhang hindi rin naman dahil nga sa harang na nakapagitan sa kanila. Ryan, bulong niya rito. Lucy, gising ka na. Saan nila ako dadalhin? Looks like they're talking to you somewhere farther. Malayo na kayo sa city proper. Nakasunod pa ba kayo? Yes, bahagi ito ng mga plano namin. Kaya may mga nagbabantay sa dinadaanan ninyo. Alam na namin ang hideout niya. Kaya panigurado, doon ka nila dadalhin. How are you feeling? Nahihilo pero ayos na ang pakiramdam ko. Okay, you're close. Magkunwari ka muna na walang malay. We don't want them to render your unconsciousness again. Iyon ang ginawa niya. Pumikit siya. Pinakiramdaman niya ang 2 kasama sa paligid. Hindi nga nagtagal ata at huminto na ang sasakyan. Akala mo kung sino. Tingnan mo. Wala pa ring malay. Hindi niya pinansin ang 2 at nagpatuloy sa pagkukunwaring nakapikit. Binuhat siya ng 2 at binuhat kung saan. Pinaupo siya ng mga ito sa upuan at itinali ang mga kamay at paa. After a few minutes, ay bigla siyang pinuhusan ng malamig na tubig. Binuksan niya ang mga mata at mabilis na sumagap ng hangin. She shook her head to get the water off her face. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niya ang isang lalaki. He looked young for a drug cartel leader. She guessed he was around 35 years old. Mukhang maganda pala ang lahi ng matandang yun. Ngumiti ito. Dumaloy ang kilabot sa katawan niya sa pagngisi nito. Tiningnan na siya nito ng puno ng pagnanasa sa mga mata. Kung pagsawaan ko muna ang iyong katawan bago kita ibalik sa daddy mo. Ano bang gusto mo? Tanong niya rito. Gusto kong makabawi sa daddy mong pumatay sa kapatid ko. Akala mo siguro dahil patay na ang kapatid ko, matitigil na ang negosyo namin? Idinuldol nito ang dulo ng baril sa sentido niya. Tama lang iyon sa kapatid mo. Alam mong walang nadudulot na maganda ang negosyo ninyo. Sinampal siya nito. Sa lakas ng sampal nito ay natumba pa ang upuan niya. Kahit na mahapdi ang labi at nalalasahan na niya ang dugo, inisihan niya ito. Nakikita mo na ba na ganito karami ang tauhan na kailangan mo? Para lang makuha ako at ang makuha ang ama ko? Ganoon ka ba kahina na hindi mo magawa yung mag-isa? Tumawa siya na nang uuyam dito. Hindi na ako magtataka kung bakit mahina kayo magkapatid. Tingnan mo nga ang sarili mo. You've always been a second to your brother. Hindi ka ba masaya na wala na siya ngayon? Saglit naman itong natigilan. Hulaan mo, dapat manatili ka sa kung ano ka. Palaging pangalawa sa pinakamahusay. Sinampal siya nitong muli. Ryan was telling her not to provoke the drug lord dahil baka hindi nila matansya ang galit nito. Pero, mas ginalit siya nito. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko para pagkatiwalaan ako ng kapatid ko. O siya ba? Alam mo ba na may isa pa siyang protege na papalit sa kalukuhang negosyo mo? Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito. Hindi niya alam. Hindi ka pa rin magaling para sa kanya. Tumahimik ka. You will never be a good enough.
Tuloy niya sa pang-uyam dito. Sabi ko, tumahimik ka. Tinutok nito ang baril sa kanya at ipinutok iyon ng 2 beses. Gael check his drone were working well. Mahirap na. Baka mag-malfunction iyon oras na kailangan niya ito. Ang mga drone na iyon ay isang lihim na imbento niya kasama ang kanyang kaibigan na si Gio. Si Gio ay nagmamay-ari ng isang kumpanya ng electronics. Ang mga drone ay isa sa pinakamabenta sa market. Sinabi niya rito na pwede itong gumawa ng drones na may mga potensyal na gamitin. Naperpekto nila ang prototype nito. Ilang buwan na ang nakakaraan at sinimulan itong i-market ng palihim sa iba't ibang pamahalaan. Tinignan niya ang target board niya. Tugmang-tugma ito. Mukhang maganda ito. Siyempre akong gumawa niyan. Wika naman ni Gio. Si Gio ay tamad na humigop ng kanyang kape. Parang nasa isang resort. Nagpaputok lang siya ng 50 target boards mula sa mga drone na sinusuri nila. Buti naman magagamit mo na yan, sabi nito. Saan ko ito gagamitin? Malay ko sa'yo. Ikaw ang nagsabi na gumawa tayo niyan. Malay ko ba kung world domination pa lang ang balak mo? Pero ginawa mo pa rin ito para sa akin. Crush kita eh. Kumindat pa ito sa kanya at nag-finger heart pa. Meant to be kaya tayo, pareho tayong singkit. Napailing na lang siya dito. Despite being the owner of multi-billion-dollar worth of electronic company, feeling nito ay isa itong Korean idol kung umasta minsan. Gio is a half Korean. Ang mga tao ay hindi nila layong maging sa pamamagitan lamang ng kanilang mga mata, Gio. Ano? Kahit ano? Wala ka bang date or something? Alam ko namang gwapo ako at one of the most eligible bachelors in town but please, hindi lang naman pakikipag-date ang pastime ko. Just give me that game I requested from you. Gusto ko na malaro yun sa console ko. Pinadala ko na sa bahay mo. Mas mabilis pa sa 4:00 itong tumayo. Bye! Napailing na lamang siya. Napatigil lang siya nang tumawag si Ryan sa kanya. Nakaalis na si Lucy. Nahanap na namin ang hideout. You can go there with Patch and the rest of the team. Ligtas ba siya? Bahagyang huminto bago siya sumagot. Nakatutok ako sa kanya at gagawin ko ang lahat para maging ligtas siya. Wika ni Ryan. Napakuyom siya sa kanyang mga kamay. Iyon ang layunin niya. Gusto niyang maging ligtas si Lucy. Hindi ito tunog sakto sa tainga niya na si Ryan pala ang gumagawa nito sa halip na siya. But then again, wala siyang karapatan dito. Okay, iyon na lang ang nasabi niya. Sa sasakyan ay kasama niya si Patch at Kylo. They found a hiding place where he can closely fly the drones for a more precise shot. Magubat ang paligid at walang masyadong kabahayan. Kung magkakabarilan sila, walang sibilyan na madadamay. Bumaba na ang fog, kaya nakakatulong iyon na maitago sila. Why are you doing this? Tanong sa kanya ni Patch, na girlfriend naman ni Kylo, na kasama niya sa hiding place nila. Dahil kailangan niya ng tulong. Sagot naman niya. Asahan mong maniniwala ako dyan. That's bullshit. Diretsyong tanong sa kanya ng dalaga habang tinitingnan nito ang baril nito. Anong gusto mong sabihin ko? Ang katotohanan. Ibinalik niya ang tingin sa mga minamanmanan nila. At some point, she was my wife. I have to be there for her at least. Nakita kita sa gym. Hinahanap mo siya. Napatingin naman siya rito. Hindi niya alam na nakita sila nito. Madali kong maramdaman yon kahit hindi nakikita ng mga mata ko. I was trained that way. I wonder if you were at the gym because at some point, she was your wife. She didn't need your protection then. Wala kong oras para dito. Kinasa nito ang baril at itinutok iyon sa isang kalaban. Mas may karapat-dapat na lalaki para sa kanya. Hindi ako naniniwala sa pagmamahal pero kung iyon ang nararamdaman mo para sa kanya, gawin mong maging karapat-dapat para kay Lucy. Hindi niya kailangan ang isang lalaki na hindi kayang tukuyin kung anong nararamdaman para sa kanya. Hindi niya kailangan ang lalaking pangalawa lang siya sa buhay nito. Na kung karapatan ang pag-uusapan,
Mas may karapatan siya sa'yo because she is the wife. Hindi niya kailangan ang lalaking inabandona siya sa loob ng 10 taon. That because of the first marriage. Mas kailangan niya ng isang lalaking kayang gawin ang higit sa kaya niyang gawin. Nanatiling nakatitig siya sa mga lalaking nasa unahan nila. Tama naman ito. Hindi siya deserve ni Lucy. Bakit nga ba talaga siya narito? Kailan ba niya maaamin sa sarili na nag-iba na nga ba ang tibok ng puso niya? Napabalik lang ang atensyon niya nang may dumating na mga sasakyan. Nakita niya ang 2 lalaki na hawak-hawak si Lucy palabas ng sasakyan. He was about to stand up when Patch stopped him. Huwag mong hayaan ang iyong mga emosyon na gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Wika nito. Marahan kaming papasok. Kailangan mo munang patayin ang mga guards para makapasok tayo. Nang makapasok ang karamihan sa mga tauhan ay nagsara ang malaking pinto ng warehouse at iyon ang tamang hudyat para mapatay nila ang ibang bantay na hindi mapapansin ng nasa loob. It's time, Gael, sabi naman ni Ryan sa kanya. Mabilis na pinosisyon niya ang drone target ng mga gwardya. Nasa mahigit 20 ang bilang ng mga ito. Mabilis niya lang napatumba ang mga ito. Mabilis na pumalit ang mga tauhan ni Ryan na may suot na hawig ng mga tauhan ng mga krus. May lumabas na tao sa loob at kinakausap ang isa. Look like they heard gunshot. Update ni Ryan sa kanila. Sinabi na lang nila na nagpa-practice sila. Patch went closer to the side of the warehouse. She slashed all the tires, all gradually moving close. Tahimik nitong pinatay ang mga bantay roon at pinatay ang mga surveillance camera. Nakapasok din siya at nagbigay ng mas tama sa mga update. Nakatali siya sa isang upuan. Sabi naman ni Patch. Tumindi ang damdamin niyang makapasok na sa loob. 2 beses siyang sinampal. Pinipilit siya. Ryan was sending Lucy's warning. Naririnig pa nila ang boses ni Lucy, kaya iyon na lang ang nagpapapanatag sa kanya. Itinutok sa kanya ni Cruz ang baril. Doon sila nakarinig ng 2 putok ng baril. Then there was a silence. No update from Patch or Ryan. Hindi na rin niya marinig ang tinig ni Lucy. Patch, ayos lang ba si Lucy? Yeah, yung mga bala sa pader sa gilid tumama. Okay, it's time. Signal sa kanila ni Ryan. Nagpaputok ang mga tao ni Ryan para lumabas ang mga nasa loob. As expected, lahat ng tauhan ni Cruz ay mabilis na lumabas. Hinayaan nilang patumbahin isa-isa ng mga tao ni Ryan ang mga kalaban. Mahirap para sa kanya na barilin ang mga ito dahil magkakapareho ang mga damit ng mga ito. Hinuhostage niya si Lucy. Nakatutok sa kanya ang baril. Sabi naman ni Patch. Napalibutan na natin siya ngayon. Imporma naman ni Ryan. Mabilis na lumabas si Cruz sila hila si Lucy. Ibaba niyo ang mga baril niyo. Sigaw nito. Nakadikit ang baril nito sa sentido ng dalaga. Nagdurugo ang labi ni Lucy. Medyo namabaga na rin ang mukha nito mula sa pananampal ng lalaki. Hindi na niya kayang patagalin pa ito. Mabilis niyang pinosisyon ang kanyang drone dahil itim iyon, mahirap makita iyon sa gabi. Ang target niya, ang kamay ng lalaki na may hawak na baril. Kung mamamatay ako ngayong gabi, hindi na rin ako manghihinayang na patayin ang babaeng ito. Both of them pulled the trigger. The difference is, naituloy niya ang plano niya, habang ang lalaki naman ay bumagsak sa lupa. Mabilis naman na nilapitan ito ng agent na si Ryan. Sugatan man ito pero buhay. Mabilis ang lumapit sa kinaroroonan ni Lucy. Hinawi niya ang mga agent na nakaharang sa daanan niya. Mabilis niyang hinawakan ito sa balikat at nilibot ang tingin sa kabuuan nito para makita kung may sugat itong natamo. Are you okay? May sugat ka pa ba? Nabaril ka ba niya? Nanlalaki ang mga matang wika niya. Bumuhos ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Nandito ka pala. I can't let anything happen to you. Kusa iyong lumabas sa bibig niya. Niyakap siya nito at humagulhol. I've never been scared, Gael. Hinaplos niya ang likod nito. You're safe now. You're with me. It's all over now.
wika niya. Nasa kwarto ng bahay si Gael. Si Lucy ay nagpapahinga. Katatapos lang itong suruin ni Doc Anika. Pagod ang katawan niya. Mamamaga talaga ang pisngi niya dahil sa ginawa ng kung sino mang kinalaban niyo. Ice pack lang ang katapat at mawawala rin yan in a few days. Sabi nito habang hinahatid niya palabas ng bahay niya. Kaya ba wala siyang malay? Oo, ang mabisang gamot sa katawan ay tulog lamang. Magigising din iyon kapag nanumbalik na ang lakas niya. Bago ito sumakay sa sasakyan nito, ay namaywang ito. Can you please stop doing this action movie thing? Avoid guns and all of that. Ito na ang huli. Promise. Wika niya. Tinapik nito ang balikat niya. Napaigik naman siya dahil nadaplisan siya ng bala at nakabenda iyon. Nakasuot siya ng long sleeve para hindi iyon halata. Oops, sorry. I totally forgot. Walang gana nitong sabi. Kumaway pa siya sa babaeng doktor bago bumalik siya sa kwarto para tingnan si Lucy. Ang ama nito ay nakaupo sa tabi nito. Thank you sa pagtulong mo sa kanya. Tumayo ito at hinarap siya. Ginawa ni Ryan ang karamihan sa trabaho. Ako, napatigil siya nang yakapin siya nito. Hindi lang dahil sa pagsakit ng balikat niya pero pati na rin sa pagkabigla niya. Kailangan ko nang umalis. Aantayin ko na lang na magising ang anak ko. Magpahinga ka na rin. Napapikit na lang siya nang tapikin nito ang balikat niya. Bakit ba laging ginagawa ito sa kanya? Napadako ang tingin niya kay Lucy na mahimbing na natutulog. Mukhang napagod nga ito ng husto. Umupo siya sa tabi ng kama nito at hinawakan ang kamay nito. Dahan-dahan niya itong dinala sa labi para sa isang halik. Nangangako akong aayusin ko ang lahat. Bulong niya. Humupa na ang pamamaga sa pisngi ni Lucy nang magising ito. Napasarap nga ata ang tulog niya. Napatingin siya sa bedside table niya. May tray ng pagkain doon. May maliit din na note. Sana pumuti na ang pakiramdam mo. Kumain ka. Magkita tayo mamaya. Sumilay ang walang kasing tamis ng ngiti sa labi niya. Iyon ang naabutan ng ama niya nang pumasok ito sa kwarto. Someone woke up happy. Puna nito. Yes po, Dad. Panahon na para maramdaman mo yan, anak. Umupo ito sa kama niya at tiningnan siya. I'm leaving today dahil kailangan ko mag-report sa opisina. Your mom and Simone will go home in a week. Gusto mo na bang sumabay sa akin? I can help you pack your bags now. Dad, ayaw niya pang umalis. She wants to enjoy Gael's company, lalo na at bumubuti na ang pakikitungo nito sa kanya. Naiintindihan ko. Just to remind you, may 2 linggo ka pa bago mo kailangang bumalik sa trabaho. Ang mga nakakataas ay lubos ang paghanga sa iyo, anak. Sa iyong ginawa at madiskarteng plano. Mana ka raw sa akin. Totoo po yan. Ngumiti naman siya dito. Dad? Yes? Normal bang matakot ka kapag sobrang masaya ka? Like parang may kapalit? Tumango naman ito. Kapag masyado kang masaya, hindi mo maiwasang mag-alinlangan. Pero alam mo ang ginagawa ko? Gusto kong namnamin ang bawat minuto, bawat oras, bawat araw. Nandoon ka na eh. Kung may mangyayaring masama, mangyayari. Ang pinakamabuti na bagay na magagawa mo ay mabuhay sa sandali kung saan magiging masaya ka. Natatakot po ako, Dad. Isang ngiti ang pinakawala ng daddy niya. You're not alone. Nandito kami. At si Gael, just remember, mabuhay ka sa nais mo. Huwag mo nang palagpasin ang mga bagay na alam mong hindi mo na mababalikan. Niyakap siya nito. Mahal ko siya, Dad. Siya rin. Nakikita ko. Mahal ka ni Gael. Ayoko pa po siyang iwan. Ayoko pa siyang pakawalan. Siya lang ang gusto ko, Dad. Siya lang ang pangarap ko. Pero, magkaiba kami. Gusto niyang makalaya mula sa akin. Hindi pa rin niya nakikita si Gael. Nakausap na niya sa telepono si Ryan at naikwento na nito ang mga nangyari. Para daw silang nasa teleserye.
Parang naiinis siya pero napasaya siya nito. Minsan, kailangan din ng isang sundalo ng ipon, hindi ba? Naisipan niyang lutuan na lang si Gael ng dinner para naman maipakita niya ang appreciation niya rito. Dumaan siya sa convenience store sa club at naisipang magluto ng lemon butter salmon, chicken and soup at tiramisu. Sinundan lang niya ang nasa recipe at sa online tutorial. Hindi niya namalayan ang oras. Alas 7 pala ng gabi. Abala si Gael, baka hindi pa ito nagla-lunch. Nang puntahan niya ito sa basement para tawagin ay wala ito roon. Wala ba ito sa buong bahay? Tiningnan niya kung nasaan ang kwarto nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Napaka-plain at lalaking-lalaki ang loob ng silid. Fresh and musky. The last time she was here, nakita niya ito in his undies. Ano naman kaya ang makikita niya ngayon? The bed was a mess. Nagkalat ang ibang damit nito. Isang mura ang narinig niya. Napalingon siya sa banyo. Mukhang naroon nga ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Nasilip naman niyang nakapantalon ito kaya nakahinga siya na maluwag. Pero nang mag-angat pa siya ng tingin ay napalunok siya. Masarap naman ang niluto niya sa baba pero bakit ba parang mas naglalaway siya rito sa katawan nito? Napailing siya sa sarili at ibinalik ang tingin dito. Doon lang niya napansin ang sugat na nililinis nito. Did you get that? Wala sa sariling nasabi niya. Lucy, tila nagulat din ito sa presensya niya. Nilapitan na niya ito at tiningnan na malapitan ang sugat nito. You have to clean this up. Let me help you. Kinuha niya ang bulak dito at nilagyan iyon ng alcohol. This will sting, okay? Dahan-dahan niyang nilapat iyon sa balat nito. Napamura naman ito. Sobrang sakit ba? Sorry, dahil sa akin. Nagulat nga ako at nandun ka. This is the least I can do. Hinawakan nito ang kamay niya dahilan para mapatigil siya. Tumingala siya rito. Kailan ba naging ganoon ka-intense ito tumingin? I'll protect you at all cost. Tandaan mo yan. Wika ni Gael. Napatitig lang siya rito. What he's saying? Iniisip niya ang sinasabi nito. Pinalapat nito ang noo nila. Hinawakan siya sa baba nito. Pinatingala siya nito at naglapat na ang mga labi nila. Hindi siya kumibo na parang naghihitay sa kanya to push him off. Nang humiwalay ito ay akala niya, iyon na iyon. Pero ang isang kamay nito hinawakan ang bandang leeg niya at mas pinalalim ang halik. Dahan-dahang napapikit ang kanyang mga mata. Tila buhay na buhay siya sa kasalukuyan. She opened her lips to let him in. Dumiin ang mga labi nito sa kanya. Maging ang dila nito. Bumaba ang isang kamay nito para hapitin ang baywang niya. Mas malalim na halik at hindi mapigilang ungol ang namutawi sa kanilang mga bibig. Nang mapahawak siya sa balikat nito, ay napaigik naman ito. Doon lang niya naalala na ginagamot nga pala niya ito. Naramdaman niya ang pamumula ng mukha niya. Nanginginig ang kamay niya at sa ilalim ng mga tingin nito. Relax, sabi ni Gael. Hindi na niya ito tinitingnan ulit. Ayaw na niyang tingnan ito at baka kung saan na naman mapunta. Nang matapos siya ay inayos na niya ang mga gamit at itinabi iyon. Lumayo na siya rito bago pa siya maakit sa abs nito na napakalapit sa kanya. Nagluto ako. Baka gutom ka na? Oh, I'm hungry all right. Bakit tila naging bedroom voice ang boses nito? Siya lang ba yun? Sige, ipaghahain na kita. Sumunod ka na lang ha. At magsuot ka ng pantaas, baka lamigin ka. Nagmamadali na siyang lumabas. Nang makarating sa kusina ay napahawak siya sa labi niya. Nanginginig pa rin ang labi niya sa halik nito. Ang saya sa pakiramdam. Ganoon pala mahalikan ng lalaking mahal mo. Malayong malayo sa halik noong mga bata pa sila. Tila ba may kakaiba sa halik na yon na hindi niya kayang ipaliwanag.